Hello. Hello. Hello, good evening po. At ito naman po ako. Live na naman po ako. Nakita niyo yung masama ko pagmumukha. Nasira naman ang gabi. So, kaya naman tayo nag-live at nag-live dahil maraming pinalam sa atin si God, yung inaksyonan niya. So, ganun pa man ay good evening po sa lahat, sa tanan. Yan, kapwa nating OFW, Middle East, mapa-skilled worker, mapa-domestic helper. Ayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan at naway ay kahilingan po natin bagamat nalayo tayo sa pamilya natin dahil sa pag-abroad natin dahil sa sinunod natin yung inaatas ni God na lisanin ninyo ang lupang inyong sinilangan at pumunta kayo sa malayong lugar kung saan po kayo dadalhin. At doon ay papahayag ninyo ang aking mabuting balita at kayo aking pagpapalain at iingatan sa buong inyong pamilya. So, ibig sabihin, nalayo tayo sa ating pamilya, subalit nalapit naman tayo kay God. So, yun po yung nice iparating sa atin ni God. Kaya naman, dahil sa kabutihan ni God, dahil sa inaatas ni God na once na tayo nataniman ng pag-ibig, ay dapat i-share natin ito. I-extend natin yung dakilang pag-ibig sa ating naitanim ni God sa ating mga buhay o sa ating puso. I-share natin sa ating kapwa. So, gaya nga ng kung ang technology na gagamit ng Satan, dapat nagagamit din natin ito sa pamamagitan ni God. So, nagagamit natin ang technology sa hindi lang sa pagtuturo sa kapwa ay pag-share mismo ng mensahe ni God. Kaya ng pangunang usap ko, mensahe ni God, ipahayag niyo aking mabuting balita. So, ibig sabihin, na isi-share na natin yung balita, yung magandang balita ni God, yung mensahe ni God, through social media. So, nalalabanan po natin ang gawa ni Satan about social media. So, pag-share ng mensahe ni God, ganun po yun. So magpapasalamat lang po tayo dahil itong buwan na to, gaya ng pagpasok pala ng January 1st, ay on the spot may nakauwi na OFW. So, hindi ko po siya na-report, napauwi na po siya. So, ganun po yun. So, now may sunod-sunod po na pauwi, OFW dito sa Riyadh, at OFW Qatar. Gagandaan doon sa OFW Qatar kasi 5 days lang po siya nag-antay ng action, nakauwi na po siya kahapon lang po. So, muli tayo magpapasalamat kay God sa pag-access sa mga distress domestic na pangamat nakaranas sila ng mga pagsubok sa kanilang mga harap at kung ilalapit o iasa nila kay God o isusubo nila ang paipuso at kalwa nila kay God, ay patuloy siyang i-bless nila, i-bless ni God dahil nga sa napagtagumpay nila ang pagsubok na biniyagi sa kanila bisitan po nagbibigay ng pagsubok sa atin at hinahayaan po ni God ito dahil nais ni God na subukin tayo maging bisitan ang pananalig at pananampalataya natin sa kay God. Kaya nga dahil sa sinusubok tayo dahil na rin sa ating mga kasalanan. So, kay Adan at kay Eva. So, noon ay wala pang pagsubok kasi wala pang kasalanan. Si Adam pa lang at hindi pa nag-trigger ang deception ni Satan sa dalawang nilalang ni God. So, now, wala tayong ibang pasasalamat kundi si God sa patuloy na action at pag-iingat ni God sa mga distress domestic helper dito sa Middle East. So, salamat sa knowledge and wisdom at nakapag-advise tayo mga positibong advice sa pamagitan ng Holy Spirit. So, hindi natin ito magagawa kung walang Holy Spirit sa ating buhay. So, ang Holy Spirit kasi nagbibigay ng knowledge and wisdom sa pamagitan ng Jesus Christ. So, yun po yun. Dapat naunawaan po natin. Ibig sabihin, ang pagiging tao natin ay baliwala po. Ang karunungan ng tao ay baliwala po. At kadalasan napapahamak pa nga. Nakapagbigay pa tayo ng kapahamakan sa kapwa natin kung ang dadalhin po natin ang ating sarili. So, kaya naman, mga sana na napauwi ngayon, January,
ko sa isang agency dito Riyadh at 4 na lang sila natitira sa 12. So 8 na po sila nakauwi. So thanks to God sa patuloy na action sa mga distress domestic care doon sa isang agency lang dito sa Riyadh. At thanks sa mga case officer sa buhay po nila, patuloy na i-dili po natin kasi dili po kasi natin sila ipinag-pray na patuloy po inigaan ng mga puso nila at animan dakilang pag-ibig at nasa pag-ibig kapag unawa na lamang po nila may pamala sa mga distress domestic helper na tuluyan po nilang aksyonan ang mga inilalapit natin domestic helper na inireport po sa kanila at ito tinutugunan po nila ba't ayaw mo dito sa ba't walang live dito sa computer na to. Hindi kayo narinig ba ako? Hindi ko ma-check kung narinig niyo ako. So, ayun po. Lubos tayo nagpapasalamat. Kung wala si God, hindi tayo magtatagumay sa pagiging advocate po natin. So, yun po yun. Dapat si God natin itinataas sa pagiging advocate natin. Instrument lang po tayo ni God sa ating kapwa. So, nagagalak din po tayo kasi siyempre nakikita niyo yung positive outcome ng action ni God sa mga distress domestic helper. Now naman, may dumaan na naman sa aking Facebook. So, kung pagkakaisipin natin na may dalawang blessing mula kay Satan at mula kay God. Dahil may dumaan sa Facebook wall ko, isang OFW Hong Kong na biktima siya ng manluloko about sa usaping money laundering. So pinaniwala siya na about sa pag-utang ba yun? Mangungutang, makakapera sa madaling salita, At ayun na kinuha yung ID at lahat ng impormasyon nakuha sa kanya. At yun, siya naging biktima doon naman ng isang sindikato sa Hong Kong. Ang mensahe niya, ang anumang bagay na nakukuha sa bilisang paraan ay ito'y madaling nawawala. Bakit ka mo? Ito hindi blessing mula kay God, ito yung blessing mula kay Satan. At hindi lang madaling nawawala, maging buhay po natin madaling nawawala. Marami nang dumaan dito sa social media, buhay po nila nawawala. Bakit ka mo? Social media. Madaling kumita sa social media Kaya yung kalusugan nila, pababayaan na po nila. Ang iniisip nila, pera. So kapangyarihan ng sarili. So, nakalimutan nila si God sa kanilang buhay. May bibigay lang sa atin si God na mensahe para maunawaan po natin. Basahin ko lang saglit. Ang mga susing talata sa Biblia tungkol sa pagkuha ng mga bagay na mabisang paraan ay nakatuon sa pananampalataya. Subat ang tanong, hindi tayo magkakaroon pananampalataya kung wala sa atin ang knowledge. Paano natin may apply yung knowledge? Hindi tayo magkakaroon ng knowledge kung hindi tayo magbabasa ng Holy Bible. Bakit kailangan natin magbasa ng Holy Bible? Ang knowledge kasi ay ipinakakulugan niya, impormasyon. Magkaroon tayo ng impormasyon pagiging Diyos ni God sa ating mga buhay. Hanggat hindi tayo nagbabasa ng Holy Bible, hindi tayo magkakaroon ng knowledge about sa pagiging Diyos ni God sa atin. Tuloy lang natin. Pananampalataya, panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsunod tulad ng Matthew. Basahin lang po natin mga susing talata sa taga. Matthew 7, chapter 7, verse 7 to 8. Ang pagsunod at panalangin. At hindi natin magagawa ito pagsunod at panalangin, pwede natin isusuko natin ang ating buhay puso at kaluluwa. Kaya God, hindi tayo magbalik to kay God sa ating pagkakasala, pagpapatuloy ng buhay sa kasalanan. So, ibig sabihin nanatili tayo nakasangla kay Satan hanggang tayo hindi tumatalikod sa ating kasalanan, wala tayong repentance. Pagre-renew natin kaisipan. Now, basahin lang natin. Humingi kayo at kayo bibigyan, maghanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap ng paghahanap ng nakakatagpo at sa kumakatok ay bubuksan. Sino po ito nagsasalita?
si Lord Jesus Christ mismo ang nagsasalita sa atin. Kung ating ilalapit, kung ating hanapin, gaya ng Matthew 6:33, hanapin mo na aking kaharian, ang lahat ay i-add ko na lang sa inyo. So, hindi pa natin ay ibinigay na sa atin. So, kung unahin natin ang kaharian, ang kaluguran na inikat sa ating mga buhay. Now, kung may Diyos tayo sa ating buhay, hindi natin iasa ang lahat ng bagay na nais natin matamo. Yung pamabilisan, hindi tayo asa sa mabilisang paraan nang hindi tayo maging biktima. So, gaya ng nabanggit natin kanina, ang knowledge. Pag nagkaroon tayo ng lack of knowledge, kapamakan ang kasasabitin natin. Ito yung nangyari doon sa OFW kung nakulong po siya. So, 48. Kalimutan ko ilang araw. Mahigit na 2 taon yata mahigit yung pagkakakulong sa kanya. Isipin natin. Makukuha natin ay isang bahay sa mabilisang paraan. Pero may mga mapatasin. Pinag-uusapan kasi rito, hindi kasi excuse yung pagiging lack of knowledge natin na nakagawa tayo ng labag sa batas ng tao. May kaparusahan, hindi po excuse. Nagawa o yun, nagamit ka ng sindikato, so iyon na nagamit yung pangalan mo, ikaw ang biktima ngayon. So, malaya yung nakakapangloko, tuloy-tuloy yung nang loko sa iyo, yung isang grupo ng sindikato about money laundering, Hong Kong. Pagkakam. Dahil sinaisip ng OFW, no, mabilis kumita, mabilis magkapera. So, diyan papasok yung blessing nagmumula kay Satan. Kapahamakan ang blessing na nagmumula kay Satan. Now, pangalawa, Matthew chapter 4, verse 4. Ang salita ng Diyos. Ito na. Kung nagbabasa tayo ng Holy Bible, dito na tayo magkakaroon ng knowledge. Dito na tayo magkakaroon ng information about sa pagiging Diyos ikat sa atin. Pang-araw-araw ng ating buhay. So, basahin ang puna. Ngunit sumagot siya. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Now, kung nagbabasa tayo ng Holy Bible, napagtatanto natin, tika lang, ang lahat pala ng pangangailangan ko, ang lahat na ikinikilos ko sa pang-araw-araw ng buhay ko, ay nakasalalay pala kay God. Si God pala ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan at mag-iingat sa akin at pangungunahan ako. Now, kung nanatili tayong lack of knowledge, hindi tayo nagbabasa ng Holy Bible, hindi makinig. Kadalasan pa, ito pa na realidad nananambahan tayo, pero hindi naman, wala naman sa isipan natin na makinig ng mensahe. So, nagiging useless ang lahat. So, ano pa kaya magbabasa tayo ng Bible? Makikinig ka na lang ng mensahe, hindi mo pa magawang pakinggan at hindi mo pa isa buhay. So, walang pinagkaiba. So, now, gaya yung nangyari doon sa OFW, wala siyang Diyos. Kasi kung may Diyos siya, mag-iisip siya. Magkakaroon siya ng knowledge and wisdom. At hindi siya magkakaroon ng wisdom hanggat hindi siya nagkakaroon ng knowledge. Sa paanong paraan, pagbabasa ng Holy Bible. Para magkaroon siya ng informasyon about sa pagiging Diyos ni God sa Kanya. So, now, kung nagbabasa siya ng Holy Bible, nalalaman niya ang pagiging Diyos ni God sa Kanya, ay mapagtatanto niya, tika lang, mali itong gagawin ko, papasukin ko yung hindi nararapat na mapahamak ang buhay ko. Maging ang trabaho ko mismo. So, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng pagbubulay-bulay sa kanyang sarili, sa kanyang isipan, positive at negative. Pinagtitimbang-timbang niya kung nagbabasa siya ng Holy Bible. Bakit? Dahil nagkaroon na siya ng information about sa usaping knowledge sa mensahe. Sa pagiging Diyos ni God sa kanya. So, dapat kung kaya nga dapat nalayo tayo sa pamilya natin, dapat malalapit tayo kay God. Magkagaya ng mensahe kanya ni God, tayo pagpapalain at iingatan sa buong ng ating pamilya. Kung tayo kumilala kay God, nagkaroon na tayo ng repentance. Turn 180 degrees, isubukan ang buhay po sa kaluwaran kay God, at ang lahat ay pagkatiwala kay God. Hindi
hindi tayo madaling matangay sa mga matatamis na salita. Sabi nga ni God, mag-iingat kayo sa matatamis na salita na dila ikakapahamak po natin. Ito, kagaya ng isang OFW ko, nakulong po siya dahil sa mabilisang paraan para kumita. Nakakalungkot. Ganun kasi bukod sa mapiperwis yung trabaho mo, mapiperwis yung pagsuporta mo sa pamilya mo. Tapos yung iniisip mong pamabilisan, matagal kang nag-i-stay sa kulungan. So, matagal mong hindi makikita mo. So, nakakalungkot. Iyon yung naging outcome, negative outcomes ng inisip mo na madali ako magkapera sa ganitong paraan. Money laundering ang kaso. Manigat po yun. Now, basahin po natin. Pilipos chapter 4, 6 to 7. Ang kapayapaan ng Diyos. So, now kung kinikilala natin si God sa ating buhay, ang kapayapaan ni God ay ibibigay sa atin. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan, kaisipan, kapayapaan ng ating puso. Now, kung may kapayapaan tayo, magiging malusog ang ating katawang lupa, maging ang ating espiritual man po, magiging malusog po sa payapa. So, wala tayong dapat isinasa lang o alalahanin pa. Basahin po natin. Kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, ito kanina, knowledge, humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng sagana at walang pagtatangi at ito'y ibibigay sa Kanya. Kaya, huwag na tayo magpatuloy na malayo kay God. Siya malinaw. Once na tayo nagbabasa ng Holy Bible, nakikinig ng preaching, yung totoong mga pastor, at ito'y sinasabuhay natin, makakaroon po tayo ng knowledge. At kaakibat ng knowledge, makakaroon po tayo ng wisdom. At paano ang pagsasagawa ng wisdom? Dito na papasok, magkakaroon na po tayo ng karunungan. Ayon sa mensahe niya ni God, kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos. Sa paanong paraan? Prayer. Pagiging makatotohanan ng makipag-usap kay God. Kasi una muna, hingi tayo ng kapatawaran at pagsisisi sa ating mga kasalanan bago ang lahat. So, sa pamagitan ng prayer, gamitin natin acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Iyan po ang pamamaraan ng prayer po. So, tutuloy mapakinggan po ni God ang ating mga kahilingan. At hindi tayo umasa sa mga bilisang paraan na hindi natin ikapahamak ito. Marami na napahamak dito sa social media, lalo sa paggagawa ng mga content. Napababayaan po nilang kalusugan nila, nagkakaroon sila ng karamdaman hanggang sa nawawala sila ng buhay. At dito pa rin, dyan pa rin papasok yung kinaiingkitan sila. May mga litimong pinapatid sila. Bakit? Sa usaping salabi. So, kaya ang social media, pag hindi po tayo maingat, ikapapahamak po natin. Bakit ka mo? Ito po yung tools ni Satan ngayon sa panahon natin, technology. Kaya dapat kung nakakilala tayo kay God, ay huwag tayong mahiyang i-share ang iyong mensahe ni God. So, mahalaga kasi mag-share ng mensahe ni God kasi hindi po natin alam na may nakakaroon ng depression, mabigat mga depression, nakakapag-isip ng magpapakamatay. So, ibig sabihin, mas nakabasa siya ng mensahe ni God, mapag-isip-isip na, tika lang, may Diyos para sa akin buhay. Ibig sabihin, sa pagbabasa niya ng mensahe, napadana sa kanya, magre-rima sa kanya, tika lang, may Diyos sa akin. So, ibig sabihin, ito, yung mensahe ni God ay re-rima sa kanyang isipan at magbabago ang kanyang isipan. Magiging positive siya mag-isip. Kunting paliwanag lang po natin muli rito sa mensahe ni God. Ang mga talatang ito ay natuturo na ang mabisang paraan ay ang pag-asa sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal. Kaya na sinabi natin kanina, personal talk kay God. Ito kasi papasok ang personal relation kay God.
bilang born again Christian. Kahit sabihin pa natin Christian tayo, kung wala naman tayo pakipag-usap sa atin kay God, o wala sa atin ang personal relationship kay God. Kung wala tayong prayer kay God, wala rin tayong pagbabasa ng Holy Bible, wala rin tayong pakikinig ng mga mensahe ni God. Ibig sabihin, nabubuhay lang tayo na walang Diyos sa atin buhay. Kaya ang papasok sa atin is pamabilis ang paraan. Ito yung pinapapahamak natin. Kasi ito'y nagmumula kay Satan. Blessing nagmumula kay Satan. Sa hindi nakakaunawa, dalawang blessing po pinagagalingan. Blessing mula kay God at blessing mula kay Satan. Mas madalas na natatahak natin yung blessing mula kay Satan. Dito kasi papasok mabilisan. So, nakakapano po gano'n. So, ay ang pag-asa, Diyos at pamagitan ng darasal at paghahanap sa kanyang kalooban, pag-aaral ng kanyang mga salita. Nabanggit natin kanina, hindi tayo magkakaroon ng informasyon, ng knowledge, kung hindi tayo magbabasa ng mensahe ng Holy Bible. Pagdalagay ng pananampalataya sa kanya at nagbubunga ng tunay na kapayapaan, karunungan at pangangailangan na natutugunan sa spiritual na paraan. Dito na papasok yung knowledge and wisdom. Impormasyon at karunungan. Wisdom, may pagsasagawa. Dito na magkakaroon tayo ng pananampalataya, pananalig at may pagsasagawa. Dito na papasok yung mayroon tayong prayer na may pagsasagawa. So hindi na tayo papasok doon sa yung kahit anong itok sa atin matatamis sa salita na ito, madali kang kumita. Hindi na magtitrigger sa deception kasi yung nisita sa atin. Pag malayo tayo kay God, madali tayo mabiktima ni Satan. Maraming ginagamit si Satan sa atin. Now, kung tayo ay nakakilala na kay God at nagbabasa tayo ng Holy Bible, naunawaan natin ang mensahe ni God at napagbubulay-bulay natin ito, on the spot na lalabanan natin yung matatamis na salita ng kapwa natin na maaari natin ikapahamak. Gaya ng yan na sinabi ng OFW Hong Kong na kulong po siya. Now, okay, tapos tayo dyan sa nakulong. Now, may dumaan na naman ulit sa akin. Isang dalawang OFW, domestic helper, dito sa Middle East. Kalimutan ko sa anong bansa. Dalawa sila. So, dahil nagtigil na naman ang deception ni Satan sa isang OFW, magkasama sa isang amo, pinagbintangan niya yung isa niyang kasama. Baguhan lang, pinagbintangan na nagnakaw. Bakit? Doon kasi ang pagiging, tawag doon, greedy, pagiging saking, pagiging makasarili. Yung gusto mong iangat na sarili mo sa employer mo, gusto mong ikaw ang papurihan ng amo mo, kaya gagawin mo ang lahat sa kapwa mo na dapat kung magkasama kayo sa isang amo, dapat nagtutulungan kayo. Bakit? Pumaparehas kayo pumunta ng ibang bansa para magpatuloy mag-work, makapagsuporta sa pangangailangan ng pamilya. Dito ang papasok ang mensahe ni God na kung kayo ay naglalamang sa iyong kapwa, kayo ay aking parurusahan, 10 na iyong pamilya. But kung hindi man ipaparusa sa doon sa may katawan na gumawa ng panglalamang sa kapwa, sa buong pamilya ninyo ipararanas ko ang aking kaparusahan. Nakalimutan ko yung proses. So, ibig sabihin, kung tayo ay nanglalamang sa ating kapwa, may kaakibat na kaparusahan sigat sa atin. Ang masama pa, damay ang pamilya natin. So, nakakaya sa ating pamilya, tayo gumawa ng panlalamang sa kapwa, ang pamilya ating parusahan. Kung hindi, ipararanas sa ating kaparusahan sa ating panlalamang sa kapwa. Kaya, pakiusap doon sa mga OFW, makakasama. Kaya nga nito, kanina umpisa natin ang mensahe ni God about knowledge and wisdom. Kung inunaan na natin magkaroon ng knowledge and wisdom sa mensahe ni God, hindi mag-trigger ang deception ni Satan about pagiging makasarili, mapanglamang sa kapwa.
kasamang OFW. So, malalabanan po natin ang anumang masamang kaisipan natin sa ating kapwa kung may Diyos sa ating mga buhay at nagbabasa po tayo ng Holy Bible. Gaya ng mensahe ni God sa Santiago 1-5 at chapter 1 verse 5, karunungan mula sa Diyos. Wisdom. At bago ang wisdom, dapat may knowledge. Anong ini-implement ang knowledge? Information sa pagiging God, ni God sa atin. Pag nalaman, nagbabasa tayo ng Holy, paano magkaroon tayo ng informasyon? Magbasa po tayo ng Holy Bible. Pag nagbabasa po tayo ng Holy Bible, dito na papasok ang karunungan, wisdom. Wisdom kung saan isasagawa na po, isasa-apply na po natin kung ano man yung natutunan natin sa mensahe ni God. Kung ano man yung informasyon na pagiging God ni God sa atin. So, ganun po yun. So, pag ganun po ang ginawa natin, ilalapit natin ating buhay, puso at kaluluwa kay God. Ang anumang deception, kasamaan na ipapasok sa ating isipan, ay malalabanan na po natin about gawa ni Sita. So, instead na gagawa tayo ng masama sa ating kapwa, kasamaan natin sa work, sa isang ay pag-ibig lamang at pag-unawa na dapat ating ipamana sa ating kasamaan sa nakakapanlumo po kasi kapwa mo Pilipino, sisiraan ka para masira ka, matanggal ka sa sahur. Anong silbi ng pagiging OFW mo? Kung kapwa mo OFW, anong silbi ng pagsusuporta mo sa pamilya mo? Kung yung kasamahan mo ayaw mo suporta, kasama ka sa work. So, useless din yung pagsusuporta mo sa pamilya mo kasi ang lahat kasi ng mabubuting gawa sa mundong ito ay nakasalalay sa gawa ni Sita. So, gaya nga na sinasabi ni God, ang anumang kabutihan na gagawa ninyo sa mundo, dito sa mundo habang nabubuhay tayo, ay useless po yan. Hindi yan makapagligtas sa atin. Because ang makakapagligtas sa atin ay si Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng pananampalataya, pananalig, at pagsuko kay God. So, yun po yun. So, nakakabanlong po rin yung mga dismissing na may makitid ang utak. So, kung kayo ay OFW, may mga masasamang ugali kayo, kapang naman, kayo sa kapwa ninyo, iiwan nyo na po sa bansang Pinas. Doon na nyo na iiwan. Iwag nyo na dalhin sa Middle East. Kasi ang pinunta nyo doon sa Middle East, work. Work ang pinunta nyo para makapag-support at pamilya nyo, maging sa pangailangan nyo. Huwag na kayo maging makasarili. Hindi lang kayo binigyan ng karapatan mabuhay. Ang bawat isa sa atin may karapatang mabuhay. Kaya nga tayo may free will eh. Dapat yung free will natin nagagamit sa tamang pamamaraan. Sa free will na nais ni God sa atin. Pero hindi natin magagawa kung malayo tayo kay God. Kaya namin sa kanina, God. Sa bawat isa sa atin. So, wag po tayo maging makasarili. Kasi kawawa yun na bibiktima ninyo eh, sa pagiging ganid. Ganid yun eh. Pagiging makasarili sa kapwa. So, may kapalit po yan sa inyo. Hindi lang sa inyo, pagiging sa pamilya ninyo. May kapalit ang pagiging makasarili. So, hindi kasi natin matuturingan na sabi Pilipino pa. Papasok kasi rito individual na pag-uugali, individual na attitude. May mapaibang lahi, mapapilipino man. Basta ang usapan, individual attitude. So yun po yun. Hindi natin sabihin na kapwa Pilipino, kapwa pa naman. So individual attitude po yan. So lalo na pag malaki tayo kay God. So lagi nagtitiga sa atin ang deception ni Satan, pagiging Satan sa atin. So hindi talaga magdalima ang pagiging Diyos dito sa atin kung malayo tayo kay God. Walang pag-ibig sa atin puso. So panay panggalama, kasamaan lamang naniniwari sa ating mga puso. So
Huwag po kayong mahabag sa kapwa ninyo, mahabag kayo sa sarili niyo. Kung kayo gumagawa ng masama sa kapwa ninyo, bakit kayo ang parurusahan nila at hindi yung kapwa niyo? Ginagawa niyo ng panlalamang. So, hindi lang kayo may karapatang mabuhay. Sabi nga ni God, magtrabaho kayo para kayo ay mabuhay. Ang bawat isa sa atin binigyan ng pagkakataon ni God mag-work para tayo mabuhay. Tapos kayo, aalis yan ng karapatang mabuhay. Kasama ninyo sa isang employer. O, di ba isang pagiging ganit, pagiging makasarili. May kapalit po yan sa inyo. Sabi nga kanina natin, sabi nga, ang mabilis ang anumang bagay na nakukuha sa mabilis ang paraan, ito'y madaling nawawala. Maging buhay nyo, mawawala na mabilisan. So, yun po yan. So, nawaya mata niya yung mga gumagawa ng kasama sa kapwa nila po. W sa isang employer, mataniman kayo ng dakilang pag-ibig. Makilala nyo si God. Hindi kayo matataniman ng dakilang pag-ibig kung hindi nyo kilalanin si God sa inyong mga buhay. Hindi nyo isusuko ang buhay po sa kaluluwa nyo. Kay God. So, yun lang po. So, dapat sa pagiging OFW natin ay dapat tumirima sa atin yung pagiging yung medyo sa ating buhay kasi nasa malayong lugar tayo. So, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Hindi natin alam kung bukas mawalan tayo bigla ng buhay. So, kawawa yung pamilya natin. Maging kawawa tayo mismo. So, nawalan tayo ng buhay, na malayo tayo kay God. So, dapat kung nalayo tayo sa pamilya natin ay dapat mapalapit tayo kay God. So, ganun po yun. Ganun po yung magiging kapalit. Nalayo tayo sa pamilya natin, napalapit naman tayo kay God. Pag napalapit tayo kay God, dito na tayo magagawa natin, mailapit natin ang pamilya natin kay God. So, ibig sabihin, mai-evangelize natin yung pamilya natin kay God. Kaya namin sa ikaginahan na God, lisan ninyo ang lupa ninyong sinilangat, pumunta kayo sa malayong lugar kung saan ko kayo dadalhin. At doon, ipapahayag ninyo ang aking mabuting balita at kayo ay aking papapalain at iingatan sa buong pamilya. Malinaw ang mensahe ni God. So, ulitin po natin yung mensahe ni God. Ang mga susi ng talata sa Biblia tungkol sa pagkuha ng mga bagay na mabisang paraan ay nakatuon sa pananampalataya, pananalangin, at pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsunod tulad ng Matthew chapter 7 to 8 verse. Humingi kayo at kayo bibigyan. Maghanap kayo at kayo matatagpo. Kumatok kayo at kayo bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang naghahanap ay nakakatagpo, at ang sa kumakatok ay bubuksan. Sabi nga ni God, hindi nyo pa hinihiling, ibinigay ko na sa inyo. But kailangan natin umusad ng prayer kay God. Ibig sabihin, kailangan natin magkaroon ng personal talk kay God. Nang yung pangako ni God na hindi pa natin ibibigay na sa atin. Ibibigay po ni God sa atin yun. Pero hindi tuloy may ibibigay sa atin ni God yun kung hindi tayo magkakaroon ng personal talk kay God. Matthew chapter 4 verse 4. Ang salita ng Diyos. Ngunit sumagot siya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, isinasabuhay dapat natin ang mga mensahe ni God sa atin. Ibig sabihin, sinasabuhay mismo natin si God sa ating mga buhay. Patuloy po tayong pagpalain ni God at hindi tayo maging makasarili. Mapanglamang sa kapwa. Pilipos chapter 4 verse 6 and 7. Ang kapayapaan ng Diyos. So, ibig sabihin, pag ginilapit natin ating buhay, puso at kaloob, magkakaroon tayo ng kapayapaan ng ating puso, isipan at diwa. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamagitan ng panalangin. Panalangin ulit. So, hindi tayo magkakaroon ng katiwasay kung wala tayong makipag-usap personally kay God. Hindi naman kailangan makipag-usap tayo na napakahabang talk. May ano tayo na habang nanalangin, isang katutak ang binabanggit na Lord God. Wala kang marinig kundi Lord God, Lord God. Sabi nga ni God,
Sino ba to? Sino man na tumatawag na nakalimutan ko yung first niya. Lord ay siyang hindi maliligtas. Hindi ko muna nakalimutan ko yung Bisaya. Kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya Diyos na nagbibigay ng sa lahat ng sagana at walang pagtatangi at ito'y ibibigay sa kanya. Dito natin malalabanan yung sa Hosea 4:6 ba yun? Lack of knowledge. So yun. Magkakaroon lang tayo ng malalabanan lang po natin yung lack of knowledge kung magbabasa tayo ng Bible. Dito magkakaroon tayo ng informasyon about sa pagiging Diyos ni God sa atin at dito magkakaroon tayo ng wisdom, karunungan. So pagbaba natin, may isa sa buhay yung mga mensahe ni God kung saan napag-alaman natin, napagtanto natin about information, about knowledge sa mensahe ni God o sa pagiging God ni God sa atin. So ganun po yun. Now, Santiago, chapter 1, verse 5. Karunungan mula sa Diyos. Kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng mga sagana at walang pagtatangi at ito'y ibibigay sa inyo. So, wag na po tayo magmatigas kay God. So, nang hindi nag-trigger lagi sa atin, si Satan, deception Satan, nagagamit po tayo. Yung masamang gawa ni Satan ay gagamit tayo para sa ating kapwa. So, wag natin hayaan na maging instrument tayo ni Satan sa paggawa ng masama sa ating kapwa. May kaparusahan po sa atin. So, matakot po tayo sa magiging kaparusahan natin mula kay God. So, kung ano yung tinanim natin, yun din ang anihin natin. Tutubo pa nga eh. Ibig sabihin, yung sinimula mong kasalanan, umaangat yun. Lumulubo yung kasalanan yung pag hinayaan mo manatili sa kasalanan. So, yun po. Maging maingat po tayo. Naway tumimo sa atin dakilang pag-ibig ni God, pag-ibig, pag-unawa na lang po natin ang maipamalas natin sa kasamahan natin sa work. Dito sa Middle East, pagiging OFW natin. Gaya na lagi ko ina-advise sa mga magkakasama sa isang amo, magtulungan sila magdamayan. So, ibig sabihin na dapat maging masaya sila bilang magkakasama sa isang amo. Walang inggitan, walang palakasan. So, yun po yung nag-trigger, masamang kaisip, nag-trigger sa isang OFW pag malayo kay God. So, yun lang po at muli magpapasalamat tayo sa na-action ni God. Nakauwi ngayong, marami sila nakauwi January. So, natutuwa tayo kasi yung OFW Qatar ay limang araw lang po siya nagantay ng action at nakauwi na po siya. Ang problema, galit na galit daw po sa kanya yung agency Pilipinas. Wala siya magagawa. May reklamo yung OFW. May nilabag yung amo niya sa kontrata niya. Na kung tutuusin, ayon sa kontrata, kapag ang OFW ay hindi nag-terminate ang kanyang kontrata at nagkaroon siya ng problema sa amo niya na naging dahilan na pag-uwi niya, ang bawat buwan na hindi niya tatapos sa dalawang kontrata niya at sa 2 taong kontrata niya, ay babayaran ng amo. Now, kung hindi babayaran ng amo yan, babayaran ng agency niya. Agency niya Pinas. Kung ikakaso niya yan. So, ganun po yung batas. Vice versa po yung batas niya. Mapaamo, kung halimbawa ang amo, kung halimbawa domestic helper ang nag-terminate ng kanyang kontrata, ay magbabayad yung domestic helper sa amo niya. Kung ilang buwan yung hindi niya natapos na kontrata sa kontrata niya. So, ang domestic helper, babayaran niya yun sa amo niya. Now, kung ang employer naman niya ang gawa ng labag sa kontrata niya at naging dahilan para umuwi siya, maalis sa amo niya at hindi natapos yung kontrata, yung amo niya magbabayad o kaya yung agency niya ang magbabayad sa mga buwan na hindi natapos, nasa kontrata po. Kung babasahin niyo pong kontrata niyo, nasa kontrata. Vice versa po yung batas na yan. Mapa-OFW. So may mga sa TikTok na yan, may nagpapaliwanag na dyan sa mga TikTok. Manonood kayo mga short video ng TikTok about sa batas. Bilang OFW, maunawaan niyo po at maipaglalaban niyo kung ikakaso niya sa DMW. Alam
alam nila yan. Tutulungan kayo at makukuha nyo yung mga buwan na hindi nyo natapos sa kontrata nyo. Dahil may mga reklamo, may mga lehitimo kayo reklamo sa inyong mga amo. So yun pala, yun, ganun lang. Maraming salamat at napahaba yata ito. So muli magpapasalamat tayo agad sa naging patuloy na action ni Gasamo Decision at patuloy na pag-iingat niya at patuloy na blessing sa kanila. So kasi magpapatuloy sila ng buhay sa United Lord kasi ang kailangan ko sa kanila ay makakilala kay God. Ibig sabihin naging pagsubok sa kanila ay maging daan para isuko na kanilang buhay, puso at kaluluwa kay God. Kasi pag nagkaganon ay patuloy sila ipibless na ng God. Pangungunahan na ni God. So, ibig sabihin, hindi nalalayo sa kanila si God. So, yung ibig sabihin, once na bumalik sila ng abroad, ay hindi na siya makakatagpo ng masasamang amo. Makakatagpo na sa mababait na amo. Marami na pong bumalik na distance message na naipag-pray natin na bigyan sila ni God ng mababait na amo. Sila po nagpapaalam ko sa akin. So, kaya nalalaman natin na sinasagot ni God ang daily kong prayers sa kanila. Nabigyan sila mabait na amo. Yung mga nais pa magpatuloy ng buhay sa patapos sila makawin sa kanilang pamilya. So, ganun po tayo. Dapat maging prayerful din po tayo sa kapwa natin. Sabi nga ni God, magpanalanginan kayo sa isa't isa. Magdamayan at magtulungan. So, dapat kasi nataniman tayo ng pag-ibig ng God. Madali natin implement ito sa kapwa natin. So, may isabuhay natin ito sa kapwa. So, ganun po yun. Ibig sabihin, nagsasanga-sanga yung pag-ibig ni God. So, ganun po yun. Maraming salamat and God bless. Be always positive po kayo sa mga disastrous na lagi po kayo mag-pray. Ay isama niyo sa prayer mga amo ninyo, mga counter-agency, mag-agency niyo sa Pinas na po ni God, mga puso nila na tuluyang kayo. Tuloy makauwi ng bansang Pilipinas ng safe and sound. So, yun po. Maraming salamat and God bless. Bye.